Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nilinaw ni Vice President Sara Duterte Carpio na wala sa konteksto at pinili lang ang kanyang mga pahayag kung kaya't umuugong ngayon ang balitang tatakbo ito sa midterm polls. Gayunpaman hindi nito tuwirang kinumpirma o dinenay kung ano nga ba ang plano nito sa eleksyon. Samantala, may komento rin ang ikalawang Pangulo ukol sa estado ng relasyon kay House Speaker Martin Romualdez at sa tinaguriang Unit Team. Alamin ang kumpletong detalye sa balitang A to Z ni Ace Cruz. I think ang confusion is piecemeal ang appreciation ng mga tao doon sa mga sinasabi ko. Ibig sabihin, tinatanggal nila ang isang linya para sabihin kung ano yung gusto nila na interpretation. Na-misinterpret lang. Yan ang paglilinaw ni Vice President Sara Duterte Carpio ukol sa isyu na pagtakbo muna nito sa midterm elections sa susunod na taon. Sa isang talumpati sa Davao City nitong Lunes, sinabi ni Duterte ang kagustuhang tumakbo sa midterm elections dahil hindi na umano tatakbo ang mga nakababatang kapatid na kapwa incumbent officials. Ang 2025 midterm polls ay para sa senador, kongresista at mga local officials, habang sa 2028 pa magtatapos ang termino ni Duterte bilang Vice President. Kaya't wala ring tugon ng VP sa kung ano ang tinutukoy nitong tatakbuhang posisyon. Ang malinaw niya sa ngayon. Hindi pa po kami nagkakausap ni Pangulo Marcos about sa election. Pinabulaanan din ni Duterte na siya ay magbibitiw bilang VP at Education Secretary. Wala akong sinabing ganyan doon sa aking speech. Kaya sinasabi ko lagi pag may nung nagtatanong, sabi ko, klaro naman yung pagkalatag ko doon sa aking speech. Ay, sabi ko nga, paniwala ko dahil line per line siya ini-interpret ng mga tao at hindi yung buong speech kaya nagkakaroon ng mga tanong. Una rito, pinayuhan si VP na ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na huwag nang pangarapin pa ang pagtakbo sa pagkapangulo. Lalo't kita naman daw sa mga galaw ni House Speaker Martin Romualdez na maintensyon nito sa susunod na presidential elections. Hindi kami nakikita, hindi kami nagkausap ni President Duterte. Nang matanong kung kamusta sila ng House Speaker, Sa tingin mo, kamusta kaya relasyon namin dalawa? The very best description and comment kung ano ang relasyon namin ni Speaker Martin Romualdez is galing kay Senator Ivy Marcos. Marami ang hindi nakakaintindi bakit pina-atake ko ang kaalyado ng administrasyon. hindi anya masabi kung ano ang pinahihiwatig ng pakitungo sa kanya ng House Speaker na pinsan ng Pangulo, lalo't hindi naman daw sila ganong kalapit. Hindi malalim yung pagkakaibigan namin para makasipag-speculate ako kung ano. Samantala, matipid ang sagot ni Duterte nang matanong sa totoong estado at relasyon nito sa nila unit team ng administrasyon. Ang unit team ay tandem namin nung pagtakbo namin as President at Vice President nung nakaraang eleksyon. Yun yun, ang unit team. Ngayon, kaming dalawa ay na-elect na as President at Vice President. Pareho kami nagtatrabaho para sa ating Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang panayam na testing the waters o naniniwala siyang nakikiramdam sa Duterte nang ilahad ang kagustuhang tumakbo sa midterm elections. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.